Good day, Ma'am Jalai. I'm Rodeline J. Manera, your student nurse from Level 3, Section 2, and today I will be discussing the hypovolemic shock. And prior to explain everything that I've learned during the session is to blindfold myself first. So, pag sinabi nating hypovolemic shock po, ito po ay nangyayari kapag nagkaroon ng fluid loss na may mas mataas sa 750 hanggang 1,000 500 ml na blood loss or fluid loss na napupunta sa may or from the intravascular space. And then, 20% po ng fluid yung nawawala if nagkakaroon ka na ng hypovolemic shock. So, ano yung mga common cause ng pagkakaroon nito? Una na dyan yung pagkakaroon ng burn or yung pagkasunog. So, bakit nga ba? Kasi yung burn kasi is yung mga fluid is nag-shift siya from intravascular space and then papunta siya sa may interstitial space. And dahil doon, nag-i-increase yung capillary pressure. And then, ating pathophysiology here is magsisimula siya sa hemorrhage, or yung pagkakaroon ng blood loss, so fluid excess. And then, dito, kapag nagkaroon ng hemorrhage, so syempre madi-decrease yung intravascular volume natin kasi nga yung blood is napupunta na sa may intravascular natin. And then, dahil doon, magkakaroon ng pagbaba ng venous return, which is mag-result siya sa pagbaba ng preload. So, pag sinabi natin preload, ito yung amount ng blood na napupunta sa may heart through the stretching. I mean, it is the amount of the blood in the ventricle stretch filled in the heart. I don't know if I've explained it clearly, pero yun yung pagkakaintindi ko. And then, kapag nagkaroon, di ba, ng decreased preload, so, syempre, magbababa din yung stroke volume. So, pag sinabi naman nating stroke volume, ito naman yung amount na napapump sa may left ventricle. And then, kapag nagkaroon ng pagbaba ng stroke volume is dito naman yung kaakibat niya yung pagbaba ng cardiac output natin. And then, kapag bumaba yung cardiac output natin is bababa din yung tissue perfusion. So, kapag bumaba yung tissue perfusion, dito napapasok yung hypoxia or magdi-decrease yung oxygen sa may tissues ng katawan ng isang tao. And then, dahil nga nagkaroon na ng hypoxia, so dito na ma-activate yung SNS or yung tinatawag nating sympathetic nervous system. And then, kapag nagkaroon ng activation ng SNS, ma-activate din yung RAAS natin. And then, after nun, so mangyayari yung RAAS first sa kidney or magre-release ng juxtamedular cell natin. And then, after nun is magre-release din ng renin. And then, yung renin is magbabind siya sa enzyme na tinatawag nating angiotensinogen. And yung pagbabind niya together is re-result siya into angiotensin 1. And yung angiotensin 1 is travel siya sa loob and then dun din papasok yung ACE natin or yung angiotensin converting enzyme natin. And then after noon is magiging angiotensin 2. And yung angiotensin 2 natin is meron tayong dalawang components, the potent vasodilator and then the adrenal cortex, which is nagre-release siya ng aldosterone para makapag-cause siya ng sodium retention. So, kapag nagkaroon ng sodium retention, so syempre, kaakibat niya yung pagkakaroon ng water retention. Kasi nga, where sodium goes, water follows. So, dahil na nagkaroon ng water retention, yung blood volume is tumataas. And then, dun napapasok yung pagkakaroon ng elevation of BP. And then, yung hypovolemic shock po natin is meron po tayong tatlong types natin. The compensatory, the progressive, and the irreversible. So, ang BP ng pagkakaroon ng compensatory is mataas, pati yung heart rate niya mataas, the RR is mataas, and also yung tawag na to, mentalation. I mean, yeah, the mental is alok or the altered tawag na to, basta yun yung, basta confused yung patient natin. And then yung sa skin niya is magkakaroon siya ng cold clammy skin. So magkakaroon siya ng diaphoresis. And then yung ating acid dito is yung respiratory alkalosis. And then, nakalimutan ko palang idagdag sa may pato. Diba nagkaroon na activation of CNS. So, magkakaroon din ng pag-increase ng heart rate. And then, kapag nag-increase na yung heart rate, tataas yung
cardiac contractility, and kapag tumaas yung cardiac contractility, tataas din yung RR. And then dahil dun, dito na papasok yung paglabas ng excess carbon dioxide, which is magre-result siya into respiratory alkalosis. And then, yun, nasabi ko naman na yung respiratory alkalosis. So, dumako naman tayo dun sa progressive state, which is yung BP natin is the BP natin is mas mataas na yung systolic natin into 100. And then yung ating PR natin is mas mataas na sa 150, and yung breathing or the RR is shallow and rapid siya. And then tawag nito, yung mentality na ng patient natin is lethargy. So, hindi na niya alam kung ano mga nangyayari sa paligid niya. And then, yung acid nito is the metabolic acidosis. And then, kapag irreversible na, yung BP na niya is palpatory na, and then, erratic na siya, and then, nagkakaroon na siya ng anuria, and then, anuria or wala na siyang ihi, and then, yung, tawag na to, yung mentality niya na is si patient is magkakaroon na ng nagiging comatose na siya. And then, yung ating acid dito is, the skin here is magiging jaundice na si patient. Tapos, yung ang management po natin dito isa dyan is yung pagkakaroon ng fluid resuscitation. And, ang ginagamit here is usually yung, tawag na to, saline or PNSS para ma-regulate or magkaroon ng fluid pa or ma-replenish yung fluid natin. And then, ang ating tawag na to, tawag na, ayun lang. Yun lang po kaya ng utak ko. Thank you po.